Ka-Express, Gilas Pilipinas is officially back in action at sa November 18 magsisimula na ang kanilang unang full training session bilang paghanda sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Magsisilbing kick-off ito ng panibagong yugto para sa pambansang kupunan na ngayon ay buuin ng pinakamalakas na 16-man pool na inaasahang magdadala ng panibagong taas, bilis at disiplina sa loob ng court. Sa loob ng 5 araw mula ngayon, isa-isang magsisidatingan ang mga players mula sa kanilang PBA at overseas teams upang buuin ang core na susugod sa unang qualifying window laban sa Guam. Ang laban kontra Guam ay nakatakda sa November 28 sa Calvo Fieldhouse sa Guam bago muling magharap ang dalawang koponan sa December 1 para sa home leg sa Blue Eagle Gym sa Quezon City. Para sa Gilas, ito ay higit pa sa isang qualifier. Ito ang unang hakbang tungo sa matinding rebuilding journey para sa 2027 FIBA World Cup. Sa pangunguna ni Coach Tim Cone at ng kanyang staff, inaasang ipapasok na nila ang mas organisadong sistema, lalo na't marami sa pool ang may karanasan na sa international play at may mas mataas na basketball IQ. Ayon sa mga insider reports, inaasang muling sasama si Justin Brownlee matapos makarecover sa kanyang injury, habang sina AJ Edo at Jumar Fajardo ay nananatiling critical na bahagi ng frontline rotation. Posibleng mapabilang din sa pool sina Sergio Perez, Scottie Thompson, Alvin Aftana at Dwight Ramos, kasama ang ilang batang big men na unti-unting isasama sa sistema. Sa itong kombinasyon ng karanasan at kabataan, isang sistema na hindi lang umaasa sa individual talent, kundi sa chemistry at cohesion na binubuo pa lang sa training camp. Pero hindi puro excitement ang dala ng pagbabalik, marami ring hamon. Ang mga galing sa PBA tulad ni Jumar Fajardo at Calvin Aftana ay inaasahang late na makakasali dahil sa kanilang team commitments. May ilan ding players na kailangang mag-adjust sa bagong offensive sets na ipapatupad ni Coach Tim, habang patuloy na minomonitor ang kondisyon ni Kai Sotto, na kasalukuyang nagpapagaling at naghanda para sa kanyang NBA pursuits. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling malinaw ang mensahe, maghahanda ang Gilas hindi lang para manalo, kundi para magtakda ng bagong pamantayan. 5 araw bago ang unang practice, ramdam na ang excitement at tensyon. Ang mga fans ay sabik nang makita kung paano mabubuo ang synergy ng mga bagong piyesa. Ang training na magsisimula sa November 18 ay hindi lang simpleng ensayo. Ito ang simula ng panibagong pag-angat ng Gilas, isang misyon para ipakita sa Asia na kaya nating pumantay o posibleng maungusan pa ang mga powerhouse teams gaya ng China. Sa bawat dribble, bawat pasa at bawat sigaw ng puso, unti-unting binubuo ng Gilas ang blueprint ng isang kupunang handa muling gumulat sa buong kontinente. Mainit na ang simula sa panibagong yugto para sa Gilas. Sa November 18, official nang magbubukas ang training camp ng pambansang kupunan bilang paghanda para sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Ang unang kalaban, Guam sa November 28, nagaganapin din sa Guam at ang home game rematch ay sa December 1, nagaganapin sa Blue Eagle Gym. Pero higit pa ito, sa simpleng paghahanda, ito ay isang malinaw na deklarasyon ng pagbabalik ng Gilas sa mas mataas na antas ng competition, bit-bit ang pinakamatangkad, pinakamalalim at posibleng pinakamalakas na 16-man pool sa mga nakaraang taon. At ayon sa mga ulat, makakasama sa training pool sina Justin Brownlee na handa nang bumalik matapos ang kanyang injury, AJ Edo na muling maglalaro ng buong kondisyon at ang matatag na presensya ni Jumar Fajardo sa ilalim ng ring. Kasama rin ang mga key perimeter players gaya ni Scottie Thompson, Calvin Aftana, Sergio Perez at Dwight Ramos na magdadala ng energy at depensa sa backcourt. Bukod pa rito, inaasahang papasok din sa rotation ang ilang younger prospects na pinaghahandaan na ni Coach Tim bilang bahagi ng long-term blueprint para sa 2027. Pero hindi lang pangalan ng mga manlalaro ang pinag-uusapan, kundi kung gaano katindi ang magiging sistema dahil sa patuloy na integration ng triangle principles na binago ni Coach Tim para sa modern basketball. Inaasang magiging fluid at unpredictable ang offensive flow ng Gilas. Sa bawat rotation, mas magiging epektibo ang spacing, lalo na't maraming shooters at stretch forward sa lineup. Ang goal ng coaching staff, bumuo ng isang kupunang hindi lang umaasa sa isa o dalawang star players,
kundi sa chemistry ng buong unit. Pero gaya ng inasahan, may mga hamon pa rin. Ang ilang PBA players, gaya ni Fajardo, Oftana at Perez, ay naglalaro sa PBA kaya posibleng madelay ang pagsali mula sa unang training days. Bukod pa rito, patuloy pa rin minomonitor ang recovery ni Kai na kasalukuyang nag-rehabilitate at kapag maayos ang rotation, tiyak na mas lalo pang titibay ang frontline, isang kombinasyon ng height, agility at defensive length na bihirang makita sa Southeast Asia. Ang buong training camp ay dinisenyo para maging mabilis pero matindi, focus sa conditioning, defensive sets at team chemistry. Ayon sa assistant coach na si Coach Richard Del Rosario, layunin ng unang linggo na masanay agad ang mga players sa bagong rotations at mag-establish ng rhythm bago tumulak patungong Guam. Dahil sa limitadong oras ng paghahanda, bawat practice sessions ay kailangan magiging produktibo. Sa panig ng mga fans, ramdam ang excitement at pag-asa. 5 araw bago ang simula ng camp, trending na agad ang Gilas-related hashtags at marami ang naniniwalang ito na ang most complete pool sa ilalim ni Coach Tim. Ang training camp sa November 18 ay hindi lang basta simula, ito ang unang hakbang sa pagbabalik ng Pilipinas bilang tunay na powerhouse sa Asia. At kung magtagpo ang tamang timing, chemistry at determinasyon, baka ito na ang Gilas na muling gugulat sa buong kontinente. At pagdating sa November 18, inaasang magiging kompleto na ang roster ng Gilas para sa unang araw ng training, isang araw na itinuturing na simula ng bagong yugto sa kasaysayan ng ating pambansang kupunan. Habang lumalapit ang petsa sa laban kontra Guam sa November 28, ramdam na ang tensyon at excitement sa paligid ng Gilas camp. Ayon sa mga insiders, puspusan ang preparasyon dahil alam ng coaching staff na kahit maliit na bansa ang Guam, hindi ito pwedeng maliitin. Kilala ang kanilang team sa mabilis na ball movement at matinding perimeter shooting, kaya kailangan ng Gilas na maghanda ng gusto sa depensa at rotations. At si Coach Tim Cohn na may hawak ngayon sa full-time command ng ating national team ay naglalatag ng malinaw na direksyon, disiplina, efficiency at team-first mentality. Sa unang linggo ng practice, nakataon ang programa sa defensive identity ng Gilas. At ayon kay Coach Tim, ang triangle offense ang magiging sandata, pero hindi ito obra kung walang matibay na depensa. Kaya bawat scrimmage at drill ay nakatuon sa transition defense, help side coverage, at close-out mechanics. So ibig sabihin, hindi lang sila nag-ensayo para umatake, kundi para kontrolin ang tempo ng laro. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.